Magandang umaga po sa inyo at sa araw ng Panginoon. Tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga awit o Psalms 51, chapter 51, verse 10 to 12. Amen. At kung nahanap na po natin, basahin po natin sabay-sabay. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ito. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako na may pa-espiritong nagnanais. Amen. Manalangin po tayo sa Panginoon. O Diyos, salamat po, O Diyos, sa umagang ito na iyong ibinigay. Salamat po, Panginoon, sa magandang umaga, Panginoon, na kami, Panginoon, ay narito at nagtitipon-tipon. At ito po ay isang kagalakan, Panginoon, sa aming mga puso, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig na ibinigay mo, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa aming nabasang salita na hindi na kami, Panginoon, sa laman, kundi kami nananatili na, O Diyos, sa iyong Espiritu. At ito ay laging manatili at manahan po sa aming buhay, Panginoon. At ang sa bawat isa, Panginoon, na kayo po ang may pananaw na pagtingin sa walang hanggan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay gawin mo pa, Panginoon, sa amin to na maging hindi pananaw ng mundo, kundi pananaw ng buhay na walang hanggan, kapagkat ikaw, Diyos, ay walang hanggan, O Diyos. Salamat, O Diyos, dahil ikaw lang, Panginoon, ang aming mapapurihan, Panginoon, sa araw na ito na aming ginagawa, Panginoon. Ang aming puso, ang aming buhay, Panginoon, ay pagkumbaba, Panginoon, lalo sa iyong mga salita na aming tatanggapin ngayon, O Diyos. Buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, na makita, Panginoon, muli, O Diyos, ang mga katwiran, ang pagsasanay, Panginoon, ng katwiran, ang pagdidisiplina at pagpapatuwid mo, Panginoon, sa iyong salita. At ikaw, Panginoon, ang manguna, Panginoon, at ang iyong Espiritu, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. At basahin po natin ang ating mga Biblia sa Isaiah chapter 44, verse 1 to 8. Isaiah chapter 44, verse 1 to 8. Amen. Amen. Sabay-sabay po nating basahin. Ngunit ngayoy pakinggan mo, O Jacob, na aking lingkod, at Israel na aking pinili. Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at mula sa sinapupunan ay nagbigay sa iyo ng anyo na siyang tutulong sa iyo. Huwag kang matakot, O Jacob, na aking lingkod, Jeshurun, na aking pinili, sapagkat bubuhusan ko ng tubig ang uhaw na lupa, at ang mga bukal ang tuyong lupa. Aking ibubuhos ang aking espiritu sa lahi mo, at ang aking pagpapala sa mga anak mo. Sila'y sisibol sa gitna ng mga damo, gaya ng sos, tulad ng mga halaman, at dumadaloy na batis. Sasabihin ng isang tao, ako'y sa Panginoon, at tatawaking Jacob ng iba ang kanyang sarili. At isusulat ng iba sa kanyang kamay sa Panginoon, at tatawagin ang kanyang sarili sa pangalang Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ng kanyang manunubos, na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ang huli,
At liban sa akin ay walang Diyos. At sino na gaya ko, tatawag at magpapahayag at mag-aayos sa ganang akin? Mula ng aking itatag ang matandang bayan at ang mga bagay na dumarating at ang mangyayari ay pahayag nila. Kayo'y huwag matakot o mangilagmot man. Hindi ko ba ipinahayag sa iyo ng una at sinabi iyon? At kayo'y ang aking mga saksi. May Diyos baliban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Amen. Dumako din po tayo sa bagong tipan sa Galatians chapter 5 verse 16 to 26. Galatians chapter 5. Amen. Amen. Nahanap ko pa po. Basahin po natin ang Galatians chapter 5 verse 16 to 26. Amen. Sabay-sabay po nating basahin. Ang mga gawa ng laman. 16 verse 16. Subalit sinabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa na laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais yung gawin. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pagkikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamasarili, pagkababahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbababala ng una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. At ipinangako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos. At dumako na po tayo sa pag-aawit ng mga himno. So, amen. We praise God po sa salita na inihayag at binasa po kanina. So, ngayon magpapatuloy tayo sa samba, no, sa ating Panginoon. At ngayon ay aawit tayo. Sa unang awitin, ating ihahayag na may isang ebanghelyo lamang, magandang balita na nagligtas sa atin. So, we will sing, There is One Gospel. There is one gospel.
And so ngayon natin patuloy na purihin ang Panginoon at idalangin ito before our God. So ito yung bagong kanta natin, no? Oh great God. So lahat tayo, let's sing together and declare this. Praise. Okay, tayo po yung magpatuloy sa ating pagpapasalamat sa Panginoon. Ayon sa kanyang ipinagkaloob sa atin din itong ibigay. So meron po tayong box sa likod bilang ating pagpapakita ng ating pasasalamat. At sa kaalaman po ng lahat, meron po tayong pinaghahandaan. We will have our Thanksgiving on December. And Lord willing, magkakaroon po tayo ng hosting kasama ang iba't iba pong mga kapatid from Pampanga, Bataan, and Zambales. So, but that will be next year po, no? But we will prepare, magkakaroon po tayo ng pagsasaayos ng ating lugar. And so, yung atin pong mga handog at bibigay ay gagamitin po natin yun para po doon. So, lahat po tayo makikinabang for that, para po sa kaluwalhatian natin, Panginoon. So, sa mga online, you can send din po your giving sa GCash. So, I think na-flash naman yan.
And so let us thank God para po sa pagpapala na at kaloob niya sa atin. Let us pray. Our glorious Father, we bless your name at kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa araw-araw na iyong pagbibigay at pagsusustento sa amin. Tunay, Lord, na hindi lang ang aming nakakatakot na kalagayan ng iyong binigyang solusyon at naway patuloy po itong makita ng bawat isa kung ano talaga ang aming problema, hindi ang pera, hindi ang kung ano mang bagay dito sa mundong ito, but our great, great, great problem is our sin. Because our sin, we can be damned to hell. Pero salamat, Panginoon, sa iyong biyaya na iyong pinagkalob ang iyong anak. Lubos kami nagpapasalamat sa kaligtasang ibinigay mo sa amin. At itong aming mga pagbibigay at pagbibigay tulong sa bawat isa ay pagpapakita lamang, Lord, ng pagpapasalamat sa kung gaanong kalaking biyaya ang ibinigay mo sa amin. Lahat ng ito ay magagamit, Lord, para po, Lord, sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, para sa mga gagawin ng iglesia na ito'y makapagbigay ng pagpapalakas sa bawat isa. At ang ultimate end nito is mapataas ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So once again, good morning. And request ko lang, Ate Jamie, paki-ayos yung comment. Paki-ano lang center stage para lumapit, maano sa akin. Alright, so once again, Happy Lord's Day. Paki-greet naman po inyong mga katabi. Happy po ba kayo ngayong Lord's Day? It must be, paki-straight. Medyo tabing. Yan. Okay, so dyan po sa online, Happy Lord's Day po and welcome po sa His community. And magpapatuloy po tayo sa ministry ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga gawa. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating series at pag-aaral ng libro ng mga gawa. So nasa chapter 10 po tayo. So let's open mga gawa. Chapter 10, tayo po'y magpapatuloy sa verse 44, chapter 10, verse 44, hanggang chapter 11, verse 18. Chapter 10, verse 44, hanggang chapter 11, verse 18. Mga gawa, chapter 10, verses 44, hanggang chapter 11, verse 18. Now, bago po natin basahin, kung matatandaan niyo po sa atin po mga nakaraan na mga pag-aaral, nagsimula po tayo sa chapter 10 mula sa pangitain na ibinigay ng ating Panginoon kay Cornelio na siyang isang hentil, isang centurion, at siya may pinadala ng mga alagad at yun ang utos sa kanya mula doon sa pangitain na yon. And nagpatuloy siya habang papunta na doon yung mga alagad ay nakita natin kung paanong nagbigay din ng pangitain ng Panginoon kay Pedro. So una, hindi niya po yun maunawaan kung ano yung pangitain na iyon. Pero sa pagpapatuloy ng story, nakita po natin doon ang pagbubukas or pag-unfold ng mga bagay na kung saan nabigyan ng kaliwanagan kay Pedro yung pangitain niya. At ano yung ibig sabihin ng pangitain na yon? Na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo, bagkus ito ay pati na rin sa mga hentil. At napakahalaga netong bagay na ito dahil bawat isa na nandito ngayon sa lugar na ito ay mga hentil. Okay? So you must appreciate and bless the Lord sa pangyayaring ito because ito yung formal inauguration na kung saan ang mga hentil ay kabilang sa plano ng pagliligtas ng Panginoon. And without this, wala pong maliligtas sa atin na nandito ngayon. So you must appreciate this chapter and praise the Lord. Amen? And so nagpatuloy po ang story na kung saan nagkita na si Cornelio at si Pedro at doon inihayag ni Pedro yung magandang balita and yun po yung ating pinag-usapan
nung nakaraang linggo. Kung ano yung magandang balita, bakit ito nagbibigay ng kaligtasan sa bawat makakarinig. At hindi lang makakarinig, mananampalataya sa magandang balita patungkol kay Jesus. And so, itong babasahin natin ngayon, ito na po yung nangyari pagkatapos ng paghahayag ng magandang balita. So, let us stand as we read the Word of God. Chapter 10, verse 44, hanggang chapter 11, verse 18. And sa online, you can also stand and read with us. Yung may mga kaya pong tumayo, babasahin natin bilang pagbibigay pugay sa salita ng Panginoon. Chapter 10, verse 44. Let's read. Samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sapagkat ibinuhos din maging sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos, na magkagayoy ipinahayag ni Pedro. Maaari bang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mabautismuhan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? At kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos siya'y pinakausapan nilang manatili ng mga ilang araw. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid na nasa Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, ay nakipagtalo sa kanya ang mga nasa panig ng pagtutuli, na sinasabi, bakit pumunta ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila? Ngunit si Pedro ay nagpasimulang magpaliwanag sa kanila ng sunod-sunod na sinasabi, ako'y nananalangin sa bayan ng Joppa. Habang nasa kawalan ng malay ay nakakita ako ng isang pangitain na may isang bagay na bumababa, gaya ng isang malapad na kumot, na sa apat na sulok ay inihuhugos mula sa langit at bumababa sa akin. Nang titigan ko iyon ay nakita ko ang mga hayop sa lupa na may apat na paa at mga hayop na mababangis at mga hayop na gumagapang at mga ibon sa himpapawid. Nakarinig din ako ng isang tinig na nagsasabi sa akin, tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ko, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay walang anumang marumi o karumal-dumal ang pumasok kailanman sa aking bibig. Ngunit sumagot sa ikalawang pagkakataon ng tinig mula sa langit, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituturing na marumi. Ito'y nangyari ng 3 ulit at muling binatak ang lahat ng iyon paakyat sa langit. Nang sandaling iyon, may dumating na 3 lalaki sa bahay na aming kinaroroonan na mga sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Iniutos sa akin ng Espiritu na ako'y sumama sa kanila at huwag mag-atubili. At sinamahan din ako nitong 6 na kapatid at pumasok kami sa bahay ng lalaki. Kanyang sinalaysay sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay at nagsasabi, magsugo ka sa Joppa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo. Nang ako'y magsimulang magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na kung gaanong bumaba rin sa atin noong una. At naalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin nang tayo nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, sino ba ako na makakahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila
at nilawalhati ang Diyos na sinasabi. Kung gayoy, binigyan din ng Diyos ang mga hentil ng pagsisisi tungo sa buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, ang iyong salita ay tunay, tanging katotohanan dahil ikaw ay totoo at ang katotohanan. Panalangin ko po, Panginoon, ng Espiritu Santo sa iyong awa at habag ay kumilos sa buhay ng bawat isa, na kami ay makarinig, kami ay makakita, at kami ay makaunawa. Bigyan mo kami ng kalakasan na gawin kung anuman ang mga iutos mo ayon po sa iyong salita. At lahat ng ito ay para po sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po magsiupo. Now, may tatanong po ako sa inyo, sino po yung inyong paboritong artista? Meron po ba kayo may isip kapag sinabi nating paboritong artista? Meron? Meron na? Meron na po? Okay. Next. Sino naman po ang inyong paboritong direktor? Okay, may kilala po ba kayo? Meron? Okay, good. Meron? Okay, last. Sino po ang paborito ninyong producer? Producer. Wala. Wala tayong kilala. Okay. So, madali lang po sa atin magbanggit ng pangalan ng artista, no? Isang ganun lang, meron agad tayong maisip. At medyo, madali lang din sa atin magkaroon ng kilala na direktor. Na? Kasi minsan, kapag maganda po yung movie, titingnan natin sino kaya yung director nun. Para next na magkakaroon siya ng panibagong movie, ayan, si director, magaling yan, papanorin ko po yung movie na yan. Di ba? Minsan ganon ang tao. Pero, malimit ay hindi natin kinikilala kung sino yung producer ng movie na yon. Now, to tell you, hindi po magkakaroon ng pelikula kung wala pang producer. Ano ba trabaho ng producer? Yung producer po, sila po yung naghahanda sa lahat. Mula po sa pagpili ng artista, nagaganap sa role ng storya, mula sa pakikipag-arrange ng kung sino yung writer, ano yung story. Sila din po yung naghahanda ng mga props, kung saan sila mag-shoot, sila po nag-aayos noon. Hindi lang yon. Sila din po yung nagfa-finance, no? Yung pera na gagamitin. Kaya nga producer po eh. No? And even kapag sinasagawa na po yung movie, sila din po yung nagbibigay ng kailangan, patuloy. And kapag natapos na po nilang gawin yung movie, sila din po yung gumagawa upang i-promote yung movie para panoorin natin. And habang pinopromote po yun at hanggang sa pagpapalabas ng movie, yun po ay ginagawa ng mga producer. Pero, kalimitan, sabi ko nga po kanina, hindi natin sila binibigyan ng pansin. Di po ba? Kaya nga wala tayong kilala na producer. Pero alam niyo po ba, again and again, meron mang artista, pero kung meron mang direktor na magaling, pero kung wala pong producer, wala pong pelikulang maipapalabas sa sinema. Ganun po kahalaga ang producer, pero hindi po natin binibigyan ng pansin. Na bakit ko po yun na i-share sa inyo? Dahil po sa pagsisimula po ng chapter 10, no, yung binasa natin, pinag-aaralan natin for the past few weeks, nakita natin po doon ang pagkilos ng Diyos. Di ba? Yung unang nangyari, ang nakita natin yun yung working ng Diyos Ama, to be specific, na ipinagtagpo niya si Cornelio at si Pedro. No? Nagsimula yun sa pangitain ni Cornelio, and then sa pangitain ni Pedro, at nagbigay po ng malinaw na instruction ng ating Panginoon upang sila ay magtagpo. At hindi natin may kakaila ng lahat po ng itinakda ng Diyos Ama ang siyang nangyayari. No, ang Diyos Ama po ang siyang nag-orchestrate, ang Diyos Ama ang siyang nagsaayos, no, kumbaga kung sa palabas pa siya po yung nag-direct, no, siya yung direktor ng lahat ng nangyayaring ito. Pero specifically sa plano po ng pagliligtas,
ang Diyos Ama po ang nagtakda nun. Okay? Itinakda niya na yun lahat. Now, sa kalagitnaan po ng chapter 10, actually, yun yung ating pinag-aralan last Sunday, yung inihayag na po ni Pedro yung magandang balita. At ano po bang magandang balita? Ito po ay patungkol kay Jesus, na siyang gumawa, na siyang nagsakatuparan ng plano na inihayag, na itinakda na ng Diyos Ama. Siya yung pagsasakatuparan po ng iyon. So, kung sa story pa, kung babalikan natin yung story, parang siya po yung aktor na gumanap. Okay? Siya po yung aktor na gumanap kung ano man yung itinakda ng Diyos Ama. Now, sa kahuli-hulihan, and actually yung binasa natin kanina na medyo mahaba, makikita po natin doon, kung titingnan nyo sa chapter 10 verse 44, ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga mananampalatayang hentil, at sila po at yung pangyayari pong iyon ang nagbigay ng kaunawaan kay Pedro upang makita niya na opisyal na ngang kasali ang mga hentil sa kaligtasan. Now, ang Espiritu Santo po or ang banal na Espiritu ay gumagawa upang opisyal na mai-apply or makumpleto yung kaligtasang ginawa po ng Panginoong Jesus. Naintindihan niyo po yon? Yes, ang Panginoong Jesus po ang siyang namatay, siyang namuhay, namatay at nabuhay muli, na siyang nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Pero kailangan po nating maunawaan na ang Espiritu Santo po ang siyang nag-apply nung pagliligtas na iyon sa atin. Kasi hindi po automatically na okay, namatay si Jesus at tayo ligtas na. No. Meron pong ginampanan ang banal na Espiritu na napakahalaga para sa ating kaligtasan. At ulitin ko po, siya ang opisyal na nag-apply nung kaligtasan na yon sa atin. Pero again and again, malimit, ay hindi po natin yon nabibigyan ng pansin. No? Kaya pag tinanong kayo, sige, sino ang Diyos Ama? Mayroon tayong masasabi. Sino si Jesus? Diba? Pero pagdating sa banal na Espiritu, parang di ko alam. No? At yun ang dapat nating maunawaan. Siya po yung producer. Siya po yung producer na kumikilos sa likod ng kamera ng storya ng pagliligtas ng Panginoon. And we must acknowledge, dahil po ang kaligtasan ay Trinitarian work. Pag sinabi nating Trinitarian work, ito po ay gawa ng iisang Diyos. Trinitarian work pero gawa ng iisang Diyos. Ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Ulitin ko po, ang kaligtasan natin, para po sa mga nakakarinig nito, hindi lamang po ito gawa ni Jesus. Hindi lamang ito gawa ng Diyos Anak. But ang pagliligtas ay gawa ng iisang Diyos. At yon ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Ngayon po, ang Espiritu Santo ay may mahalagang papel para sa kaligtasan ng isang mananampalataya. Very important. Okay? At ito po yung sentro ng bahagi ng storya na ating binasa kanina. That's the center of the story. Okay? Ang papel ng Espiritu Santo sa ating kaligtasan. Okay, basahin natin yung verse 44 hanggang 48. Silently, ako na lang po magbabasa kasi binasa na natin kanina. Sabi diyan, samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat na nakikinig ng salita. Okay? Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sapagkat ibinuhos din maging sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat, so paano na nila nalaman na bumaba ang Espiritu Santo? Verse 46, sapagkat narinig nilang nagsasalita mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos na magkagayoy ipinahayag ni Pedro.
And verse 47, sabi ni Pedro, okay, maaari bang hadlangan sino man ng tubig? Ibig po sabihin yung water baptism upang mabautisman itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin. At kanyang inutusan sila. Sino yung sila dito? Yung 6 po na kasama ni Pedro mula po sa Joppa. Okay? Inutusan sila na mabautismohan sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos siya ay pinakausapan nilang manatili ng mga ilang araw. So, ito pong bahagi na binasa natin ngayon lang ay babanggitin din po yan ni Pedro sa chapter 11 verses 15 to 18. Okay, babanggitin niya din po yan. Kaya, wag muna natin ito pag-usapan. We will go in depth sa itong part na to mamaya sa chapter 11. Okay? Kaya medyo mahaba to pero mabilis na to. Okay? So mamaya, bibigyan natin yan ng pansin. Ngayon naman, kaya natin yung binasa kasi gusto ko pong gabayan kayo at bigyan natin pansin ang nangyari pagkatapos po nun. Okay? Tingnan natin sa chapter 11, verses 1 to 3. Tingnan natin ang nangyari. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid na nasa Judea na tinanggap din ng mga hintilang salita ng Diyos. So makikita nyo dito, yung chismis pumunta na doon. Okay? Yung pangyayaring iyon ay nabalitaan na ng mga Hudyo. Okay? Mga Hudyong mananampalataya. So tingnan nyo po ang anong nangyari. Verse 2, kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, ay nakipagtalo sa kanya ang mga nasa panig ng pagtutuli. Pag sinabi nating panig ng pagtutuli, mga Hudyo po. So nakipagtalo kay Pedro. So tingnan nyo ano sinabi nila. Verse 3, na sinasabi, bakit pumunta ka? No? Sa mga taong hindi tuli. Pag hindi tuli, hentil po yan. Okay? At kumain kang kasalo nila. So sana hindi na po ito strange sa inyo. Bakit ganito ang kanilang naging reaksyon? Kung matatandaan nyo po sa mga previous Sunday, nakita natin yung pagkamuhi nila sa mga hentil. Gawa nga po ng maling pagkaunawa ng utos ng Diyos. Okay? Yun po yung dahilan. Bakit galit na galit sila? At kung babasahin natin yung verse 4, sinabi dyan, ngunit si Pedro ay nagpasimulang magpaliwanag sa kanila ng sunod-sunod. So, ibig sabihin, si Pedro po ay ipinaliwanag niya kung ano po yung nangyari. Okay? So, sasabihin niya po yan from verses 5 hanggang verse 14. Okay? I-story niya ulit yung nangyari. Now, hindi na natin babasahin yung verse 5 hanggang verse 14. Bakit po? Kasi itong part na ito is actually, nabasa na po natin yan doon sa chapter 10, verses 1 hanggang 22. Napag-aralan na natin yan last Sundays. And inulit din po iyan sa chapter 10, verse 30 to 33. Nung ipinaliwanag na ni Cornelio, nung dumating na si Pedro, yung ipinaliwanag ni Cornelio kay Pedro yung nangyari, inulit po yun. Nangyari. Kumbaga, yun nga, sinabi ulit iyon ni Cornelio. Now, ibig sabihin po, sa pangyayaring ito, 3 beses po inulit. Sa Biblia, 3 beses inulit na isalaysay yon. Isalaysay yung pangyayaring iyon. Now, ang tanong, bakit po kailangan 3 beses ulit-ulitin? Wala kayong makikita sa part ng Biblia na kung saan inulit-ulit yung isang pangyayari. Well, pwede siyang maulit, pero dahil sinulat ni Matthew, sinulat ni Mark, sinulat din ni Luke, sinulat pa ni John. Pwedeng ganon. Pero ito, in one writer, and in one writing, 3 beses niya inulit. Now, hindi po natin alam ang dahilan. Bakit po 3 beses inulit yon ni Lucas na siyang nagsulat nito? Pero, kung titingnan po natin sa Hebrew literature, ang pag-uulit po ng 3 beses ay pagpapakita ng higit na halaga sa bagay na nangyaring iyon. Basta 3 beses inulit, pagpapakita po yun ng higit na halaga. At tunay nga po na napakahalaga ng tagpong ito.
Dahil ito po yung pagkilos ng Diyos kung saan, again at ulitin ko po, opisyal na inihayag na ang mga hentil ay tunay ngang kabilang sa iisang iglesia at sa iisang kaligtasan. Okay? Ngayon, tayo po yung magpapatuloy sa chapter 11, verse 15. Dito na. Dito naman ay nilarawan ni Pedro ang nangyari. So, kaya sabi niya sa verse 15, nang ako'y, kung matatandaan nyo kanina, binasa natin sa chapter 10, verse 44 hanggang 48. Itong chapter 15 hanggang verse 18, ito rin po yung nangyari doon. Sinalaysay din yon ni Pedro. So let's look at verse 15. Nang ako'y magsimulang magsalita, bumaba sa kanilang Espiritu Santo na kung paanong bumaba rin sa atin noong una. Okay, yun yung nangyari kung titingnan nyo sa chapter 10, verse 44. At kung matatandaan po natin, balikan lang natin yung chapter 10, verse 43. Sabi po dyan, nung naghahayag si Pedro ng magandang balita, sabi sa verse 43, siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta ng bawat sumasampalataya sa kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang pangalan. Again, tingnan nyo po, naghahayag po ng magandang balita si Pedro. Verse 43. And then, verse 44, samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito. Hindi pa tapos si Pedro. Bumaba na po ang Espiritu Santo. At tingnan nyo po, balik tayo sa chapter 11, verse 15, kung paano ito sinalaysay ni Pedro. Anong sabi ni Pedro? Nang ako'y magsimulang magsalita. So sabi niya, magsimulang magsalita. Ibig sabihin, kakasimula pa lang ni Pedro. Kakaunti pa lang yung sinabi niya. Pero sa kaunting sinabi niya na iyon, na-cover po ni Pedro yung magandang balita. Okay? Na-cover niya na yung magandang balita. Wala nang cheche-boreche. Dagdag na mga flowery words. Wala na po. And what happened? Sabi niya, verse 15, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Kung paanong bumaba rin sa atin nung una. Bakit ito nasabi ni Pedro? Kasi kung babalikan natin sa chapter 10, verse 45 and 46, nagsalita din ng, nagsalita ay yung mga hentil ng mga wika at nagpuri sa Diyos. No? At ito yung nangyari din kala Pedro sa Acts chapter 2. Naalala niyo yung Acts chapter 2? Yung araw ng Pentecostes na kung saan unang bumaba ang Espiritu Santo. Ganon din po ang nangyari sa mga hentil. And dahil doon, sinabi ni Pedro sa verse 16, at naalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit kayo ibabautismo sa Espiritu Santo. Now, itong part na to, hindi natin makikita sa chapter 10. Pero dito inihayag ni Pedro na naisip niya pala iyon. Ano pa yung naisip niya sa verse 16? Ito po yung mababasa natin sa Acts chapter 1 verse 5 na sinabi ng Panginoong Jesus. Pagpapakita po ito na yung sinabi pala ng Panginoong Jesus sa Acts chapter 1 verse 5, na yun nga, yung sinabi niya dito na babautismuhan kayo sa Espiritu Santo, kasama din po pala doon ang mga hentil. Okay? Yun yung na-realize ni Pedro. And in verse 17, nasa verse 17 na po tayo, kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin, nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, sino ba ako? No? Na makakahadlang sa Diyos. So, si Pedro po ay lubos po na na-convince, no? Convince si Pedro. At siya'y nagpasakop sa Panginoon. Kaya sabi niya, sino ba ako na makakahadlang sa Diyos? Kung ito'y ginawa ng Diyos, bakit niya ipipilit yung dati niyang nilang pag-iisip? Di ba? Kung ito'y ginawa ng Diyos, bakit ko yun pipigilan? At kaya ang ginawa
niya, kung babalikan natin sa chapter 10 ulit, verse 47 hanggang 48, binautismuhan po nila sila Cornelio at ang kanyang sambahayan. No? Now, yung pagbabautismo po sa tubig, yung water baptism na ginawa po nila, tandaan nyo po, hindi ito ang nagbibigay ng kaligtasan. No, yung water baptism na ginawa nila, hindi po yun ang nagbibigay ng kaligtasan, bagkus yun po ay ang pagsunod lamang nila at ginagawa din natin yun dahil bilang pagsunod sa utos po ng Panginoon na makikita natin sa Matthew chapter 28 verse 19. Ano sabi doon? Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Diba? Bautismuhan ninyo sila. So, yun ay pagsunod lamang, kaya nagkakaroon po ng water baptism. Hindi po yun ang way para maligtas. Now, ang water baptism po ay panlabas lamang na paghahayag kung ano po yung panloob na nangyari sa buhay ng bawat mananampalataya. Now, kung tatandaan niyo po in the Old Testament, meron pong covenant ang Diyos sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Meron po silang covenant. Ginawa ng Panginoon yun kay Abraham. Okay? At yung tanda po ng covenant na yun ay ano? Ano yung tanda ng covenant na yun? Pagtutuli. Kaya nga sila tinawag ng mga tuli. Kasi yun yung hindi senyales, but yun yung sign ng tipan ng Diyos sa kanila. That was in the old. Pero in the new covenant, ang bagong tipan sa Panginoong Jesus, ang tanda po, yung sign ng covenant na yon is the water baptism. Yan po. Ang water baptism po, ang tanda ng new covenant sa pamagitan ng Panginoong Jesus sa lahat po ng mga mananampalataya. That's why we obey it. Sign yun that we are in the new covenant. And sa verse 18, nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy, binigyan din ng Diyos ang mga hentil ng pagsisisi tungo sa buhay. Now, dito po sa verse 18, nakita natin na natanggap na po ng mga Hudyo, mananampalatayang Hudyo, ang katotohanan kasama po ang mga hentil sa plano ng pagliligtas ng Panginoon. Natanggap nila naman by the grace of God. Okay? At nilarawan nila yung lahat po na nangyari. Yung nangyari po from chapter 10 verse 1, lahat po ng nangyari na iyon, ito po yung paglalarawan nila. Ito ang pagbibigay ng Diyos sa kanila ng pagsisisi tungo sa buhay. Yung lahat na nangyari na iyon, yun ay pagbibigay ng Diyos sa kanila. Sino yung kanila? Sa mga hentil ng pagsisisi tungo sa buhay. Wow, that was 30 minutes. At ito ay kanyang binigay sa pamagitan po ng Espiritu Santo. Okay? Yung pagbibigay po ng pagsisisi tungo sa buhay, yun po ay binigay sa pamagitan ng Espiritu Santo. At gaya ng sinabi ko po kanina, ang Espiritu Santo ay may mahalagang papel para sa kaligtasan natin. At ano po yung mga ginawa ng Espiritu Santo? Now we will start. Okay, ito po yung simula talaga ng mensahe. That was the introduction and tapos na yung binasa natin. Pero ngayon, ang focus natin, medyo magkakaroon tayo ng systematic na pag-aaral. No? Hindi muna exposition. Systematic muna. Tingnan natin kung ano po yung ginawa ng Espiritu Santo. Kasi yun po yung ginawa dito. Ano yung nangyari dito? No? So, let's go behind the scene. Titingnan natin ano yung mga ginawa ng Espiritu Santo sa pagliligtas sa atin. Unang-una, you can write and I hope you will remember this. Very important to. Unang-una, regeneration. Regeneration. Yun yung unang ginawa ng Espiritu Santo. Ano po yung regeneration sa Tagalog? Pagbubuhay muli. Or, sa mas kilalang salita, ginawa niya po tayong born again. Yun po yung totoong kahulugan ng pagiging born again. Hindi po yung pumunta ka sa born again Christian church,
Born again ka na? No. Born again is actually the work of the Holy Spirit. Regeneration, pagbubuhay muli. Now, tunay po na ang mananampalataya sa Panginoon, ang pananampalataya sa Panginoong Yesus ay responsibilidad po ng bawat isa sa atin. That's our responsibility. Maniniwala ka o hindi. Okay? That's our decision. No doubt. Decision po yun ng tao. Pero ang tanong, kaya ba natin manampalataya? Yun yung dapat nating unawain muna. Kaya ba nating manampalataya? Now, malinaw po sa sinabi ni Pedro, nilarawan ni Pedro ang dating kalagayan ng bawat mananampalataya sa mga taga-Efeso. And actually, hindi lang po yun mga taga-Efeso. Yun din po ang kalagayan natin. Okay, pakinggan po ninyo kung ano po yung kalagayan natin bago tayo manampalataya. Ito po yun. In Ephesians chapter 2, verses 1 to 3, sabi ni Pablo, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Sino yon? Satanas. Ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabubuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy, mga ano daw, katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Bakit sinabi niya gaya naman ng mga iba? Kasi nga sila mananampalataya na. So yung sabi ng gaya ng mga iba, yung gaya ng mga hindi pa mananampalataya ngayon, ganun din tayo. Ano yung nilarawan po ni Pablo? Yun ay paglalarawan na tayo po, bago tayo manampalataya, tayo ay pinaghaharian ng laman. Tayo ay pinaghaharian ng kasalanan. Yun po tayo dati. Now, tingnan po natin ang paglalarawan ulit ni Pablo ng mga taong nasa laman. Naintindihan niyo po ba? Bago tayo manampalataya, tayo ay nasa laman. Ngayon, tingnan natin sa salita ng Diyos. Ano ba ang kalagayan ng mga taong nasa laman? Additional information. Romans chapter 8, 5. Huwag nyo na po buksan. Makinig na lang kayo. Romans chapter 8, verses 5 to 8. Ito po yung sinabi. Sapagkat ang mga ayon sa laman. Okay? Tayo yun dati. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit, ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. So, meron pong comparison. Okay? Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Subalit, ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman, ito po yun, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Okay? Ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Ang mga taong nasa laman, hindi nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Ni hindi nga maaari. Grabe yung word ni Pablo. Ni hindi nga maaari. Ibig sabihin po, hindi yun kailanman mangyayari na sila'y sumunod sa utos ng Diyos. Yung mga taong nasa laman, kailanman hindi sila susunod sa utos ng Diyos. Yun ang sabi ni Pablo. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. At ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. Yun po yung mga taong nasa laman. Tindahan niyo po? At dagdag pa, 1 Corinthians 2:14. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu, ibig sabihin yung mga taong ayon sa laman, ay ano daw? Ay hindi tumatanggap. Listen, hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. No? Very clear. Sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya. At hindi niya iyon nauunawaan. Hindi tatanggap,
hindi susunod at hindi makakaunawa ng mga bagay na espiritual. Yun po yung mga taong ayon sa laman. Malinaw po na tayo ay dati na mga natural na tao. Pag sinabi po nating natural na tao, mga tao ayon sa laman. Yun po tayo dati. At malinaw po sa binasa natin na kailanman hindi tatanggap ng mga bagay ng espiritual dahil tayo ay mga patay. Literal po na walang magagawa. Okay? So we can never accept. Hindi po tayo maniniwala sa Ebanghelyo dahil tayo po ay mga tao na nasa laman. Hindi natin yung magagawa. Yun po yung kalagayan natin. So kailan? Kailan ba natin yun matatanggap? At kailan ba natin yun mauunawaan? Kung tayo ay patay. So meron lang isang paraan. Dapat tayong mabuhay muli. Hindi po, by the way, hindi po literal itong sinasabi ko na dapat mabubuhay ka muli. Hindi. Yung spiritual natin na bahagi, patay kasi tayo eh. Matatanggap lang natin yun kung tayo mabubuhay muli. Now, paano tayo mabubuhay muli? Sabi po sa John chapter 3:3-5, sumagot sa kanya si Jesus. Okay, may kausap po si Jesus na isang Pariseo at nag-usap sila. Ito po yung sabi ni Jesus, yung sagot ni Jesus kay Nicodemo. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay pinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. You see? Sabi diyan, kung hindi ipinanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita yung kaharian ng Diyos. So dapat muna daw, ganito yung sequence, dapat munang ipanganak ka muli. Ngayon, hindi na naunawaan ni Nicodemo. Ibig sabihin na ipanganak muli, hindi na ako kasya sa sinapupunan ng nanay ko. Sabi niya, well, that is correct in a literal sense. Pero literal ba ang ibig kahulugan ng Diyos? No. Sinabi niya sa verse 5, sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, you see, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, binigyang linaw ng Panginoong Hesus, anong ibig sabihin ng ipanganak muli? Ang ipanganak muli daw ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Yun yung ibig sabihin ng Diyos. Ibig sabihin, dapat ipinganak ka muna ng Espiritu bago mo makita ang kaharian ng Diyos. That's the sequence. Mabuhay ka muna muli. At yon ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Malinaw po na kailangan muna nating mabuhay muli bago makita at makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay dapat unang mangyari, yung pagbubuhay muli. Yun muna, bago ka manampalataya, mabuhay ka muna. Kasi nga, paano ka mananampalataya sa bagay na hindi mo nakikita? At paano mo makikita ang kaharian ng Diyos? Kailangan ka munang ipanganak muli. Very clear in the Word of God. Okay? Ngayon, pero po sa mga katuruan po na popular dito sa ating mundo, yung Arminianism na katuruan, ang katuro po nila, manampalataya ka muna, ibig sabihin, maniwala ka muna sa Panginoong Hesus, maging parte ka muna ng kaharian ng Diyos, bago ka mabuhay muli. Yun po yung turo. Di ba? You will be born again if you will have faith. Yun yung turo eh. Dapat nasa kaharian ka muna bago ka mabuhay muli. You see? Ganun po kadelikado yung katuroang iyon. Para sa kanila, una muna ang pananampalataya bago mabuhay muli. Pero, malinaw po sa sinabi ni Pablo in 1 Corinthians 12:3. Pakinggan niyo po. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpahin si Jesus. Well, hindi yan yung focus natin, yung later part. Ito po yun. At walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon. Maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Very clear.
Wala daw makakapagsabi na si Jesus ay Panginoon. Now, alam niyo po ba nung ibig sabihin ng si Jesus ay Panginoon? Yung sabihin ng isang tao na si Jesus ay Panginoon. Ano mo yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, pananampalataya sa Kanya. At walang makakapagsabi nun, maliban sa Espiritu Santo. So, ibig sabihin, kung wala ang Espiritu Santo sa iyo, hindi mo masasabing si Jesus ay Panginoon. So, una muna, dapat nasa sa iyo yung Espiritu Santo. Dapat muna, mabuhay ka muna sa pamagitan ng Espiritu Santo. No? Tanging sa pamagitan lamang ng Espiritu Santo, ang isang tao ay makakapaghayag na si Jesus ay Panginoon. At ito po ay kaloob na espiritual. Pag sinabi natin kaloob na espiritual, biyaya, binigay mula sa Diyos. Mula sa Diyos. Okay? Kasi sabi po ni Pablo sa same chapter, 1 Corinthians 12, verse 1, sabi niya, ngayon mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na espiritual. Okay? So, yung Espiritu Santo po ay kaloob po yan ng Diyos. Mula po yan sa Diyos. Hindi yan magmumula sa natural na tao. At kung tatandaan po natin, walang natural na tao ang makakatanggap ng mga bagay na espiritual. Di po ba kanina? Wala. Pag natural na tao, hindi yan tatanggap ng mga bagay na espiritual. Hindi yan tatanggap ng mga bagay mula sa Diyos. Di ba? Yan yung napag-usapan natin kanina. Ngayon, paano po nangyari na tayo nakatanggap ng espiritual na kaloob? Naka-follow po kayo? Dapat muna tayo ay makatanggap ng Espiritu Santo. Dapat ay buhayin muna tayo bago tayo manampalataya. Okay? Pero po, ang Espiritu Santo ay espiritual na kaloob. Pero ang isang natural na tao ay hindi makatanggap na espiritual na mga kaloob. So, paano nangyari na tayo nakatanggap? Alam niyo po ba paano? Alam niyo paano? It is His grace. Biyaya. We do not deserve and we cannot accept any spiritual gifts. Hindi. Kasi nga natural tayo na tao eh. Pero nangyari yon kasi ang Diyos na mismo ang nagbigay sa atin. Yun ay gawa ng Diyos. Kaya nga, grace. Grace po yun. Ito ay sa pamagitan ng soberanong biyaya ng Diyos. Sovereign grace. Di ba? Yung mga inaawit po natin, halos kanta po yun ng sovereign grace music. Sovereign grace. Ito ay hindi natin hiningi. Kasi hindi naman natin yun hihingin. Hindi po natin yun deserve. Kasi hindi naman tayo mga espiritual na tao. Ngunit, sa pamagitan ng kanyang dakilang habag, awa at pag-ibig, ay ipinagkaloob niya itong biyayang ito. Dahil po kung ang tao ay iiwan sa sarili nating kakayanan at desisyon, kailanman hindi natin siya pipiliin. Kailanman hindi natin siya tatanggapin. Kailanman hindi tayo mananampalataya sa Kanya. At tayo pong lahat ay karapat-dapat lamang na tumanggap ng puot ng Diyos at itapon sa impyerno. Yun yung deserve natin. Tayo ay ipinanganak muli, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Tatandaan niyo po, sa Bible study natin, John chapter 1, verse 13, na ipinanganak. You see? Na ipinanganak, hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, hindi po, bagkus, kundi, sabi ito, kundi kalooban ng Diyos. Ipinanganak ka muli dahil sa kalooban ng Diyos. That's the will of God for you. Okay? So, unang-unang mangyari, bago tayo manampalataya, we must be born again. Dapat tayo ay ma-regenerate muna. Dapat tayo ay mabuhay munang muli at yun ay gawa ng Espiritu Santo. Siya ang bumuhay muli sa atin. Okay, buhay na tayo.
Binuhay na tayo muli. Anong mangyayari? Anong kasunod na ginawa? Hindi pa po tapos. Meron pang ginawa ang Espiritu Santo. Ito yung pangalawa. Ito yung tinatawag na effectual calling. Ano yung effectual calling? Mabisang pagtawag. Okay? Hindi po yun automatic na buhay ka na, ligtas ka na. No. Meron pong proseso na susundan. Ano yung next? At yung sa next na proseso na yon, ito yung ginawa naman ng Espiritu Santo, ang mabisang pagtawag. Or sa English, para po, pag nanonood kayo kala R.C. Sproul at John MacArthur or Paul Washer, hindi na to strange sa inyo, effectual calling. Okay? Pagkatapos na tayo po ay buhayin muli, tayo ay may kakayanang tumanggap ng mga bagay na espiritual. Okay? Buhay ka na di ba? So, kaya mo nang tumanggap ng mga bagay na espiritual. Okay? Ngunit, nakakamanghang malaman po na kahit po ang maliit na detalye ay kaloob pa rin ng Diyos. No? Yung mga small details na kailangan, bigay pa rin po yun ng Diyos. Ano ba yung kailangan na yon? Kung matatandaan po natin, sila Cornelio, di ba? Si Cornelio, paano nga po siya nilarawan sa chapter 10, yung unang parte? Si Cornelio ay isang may takot sa Diyos at masipag sa kabanalan. Di ba? Yun yung description kay Cornelio. Pero, hindi po yun ang dahilan na siya ay maligtas. Kaya nga po, di ba, kailangan niya munang marinig ang magandang balita bago siya maligtas. Hindi dahil may takot ka, hindi dahil sumusunod ka sa batas, dahil kaya ligtas ka. No. Ang tanging way para maligtas ka, isa pamagitan ng magandang balita. Sa pamagitan ni Jesus. So, hindi siya naligtas. Kaya nga pinapunta pa si Pedro kaya nangyari pa itong mga pinag-usapan natin for them to hear the gospel. Dahil yun ang makakapagligtas sa kanila. No? Pero alam niyo po ba, na kahit po ang pagkakaroon ng pag-unawa sa salita ng Diyos, okay, ang pagkakaroon po ng pag-unawa sa salita ng Diyos ay gawa rin po ng Espiritu Santo. Kung hindi po kikilos ang Espiritu Santo sa atin, hindi natin mauunawaan po ang magandang balita. Ang bawat salita na inihahayag sa atin na mula sa bibig ng Diyos ay magkakaroon lamang po ng liwanag sa ating mga kaisipan kung ito po ay bibigyang linaw ng Espiritu Santo. Yes, buhay na po tayong muli. Buhay na tayo, yes. Pero hindi po ibig sabihin na agad-agad maunawa na natin lahat ng mga salita ng Diyos. No. Yun ay kung ang Espiritu Santo ay magbibigay linaw ng salitang iyon sa ating mga kaisipan. Now, sabi po sa 1 Corinthians 2:13, tingnan niyo po nang ang mga bagay nito ay aming sinasabi, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi nang itinuturo ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. You see? Sino po ang nagbibigay linaw? Sino nagpapaunawa nun? Ang Espiritu Santo. At nagpatuloy sa verse 14, sabi dan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamagitan ng Espiritu. And Paul, yung sinasabi po ni Pablo dito is actually magandang balita. Naunawaan lang iyon sa pamagitan ng Espiritu. Now, gaya po ng sinabi sa John 15:26, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Sabi ni Jesus. Ang Espiritu Santo ang magpapatotoo. He will bear witness, sabi ng Panginoon Jesus, patungkol sa akin. Ang Espiritu Santo ang magpapatotoo sa puso ninyo na ako nga, sabi ni Jesus. It is the Holy Spirit. Okay? At pagkatapos po niyan, isa po, hindi lang po ang pagkaunawa ng magandang balita ang dapat nating maunawaan, na in which ang nagpapaunawa niyon ay ang Espiritu Santo. Hindi lang po yon. Isa pa, may isa pong bagay pa, pangalawa, na dapat nating maunawaan. At yun po ay ang pagtanggap na tayo ay makasalanan at nangangailangan ng pagliligtas at ng tagapagligtas. Kasi alam niyo po, ano pong natural sa isang tao, sa natural na tao? Alam niya, hindi niya kailangan ng tagapagligtas. Ang natural po sa isang natural na tao, alam niyang hindi siya nagkasala.
Lagi po yan may excuse. No? Natural po yan sa isang natural. Di ba, tingnan nyo, kapag nag-aaway kayo, lagi kayong merong tinuturo. Lagi tayong merong biniblame na iba. Hindi natin matanggap sa ating sarili yung pagkakamali natin. That's the natural us. Ikaw kasi. Laging ganon. Kasi. Laging may ganon. Di ba? Yun natural sa atin. And yun yung dapat mangyari sa atin na dapat nating maunawan na tayo'y nagkasala nga sa Diyos. No? At sinong gumagawa nun? Ang Espiritu Santo. Sabi sa John 16:8, pagdating niya, kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan. Susumbatan niya ang sanlibutan, bawat isa sa atin, tungkol sa kasalanan. At pagkatapos mabigyang linaw ang Ebanghelyo, at pag-unawa sa kalagayan natin bilang mga makasalanan, na nararapat na tayo po ay tumugon dito sa pamagitan ng pagtalikod at pananampalataya. Okay? Ganun po ang pangalawang nangyari. Maunawaan natin yung Ebanghelyo at maunawaan din natin na tayo'y makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. At ang Espiritu Santo po ang magbibigay linaw nun sa atin. Ngayon, pagkatapos pong bigyang linaw yun ng Espiritu Santo, ano nang kailangan natin gawin? Yun na, manampalataya na sa magandang balita. And alam niyo po ba, kahit po ang ating pananampalataya, grabe, ay gawa po ng Espiritu Santo. Yun po yung pangatlo na ginawa ng Espiritu Santo, yun po yung granting repentance and faith. Or dito sa Acts 11:18, pagbibigay ng pagsisisi at pananampalataya. Mula pa rin po yan sa Diyos. Kahit yung pananampalataya nyo, mula po yan sa Diyos. Malinaw po na sinabi in Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas. Saan? Sa pamagitan ng pananampalataya. At ano po ang pananampalataya? At ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ano daw ang pananampalataya? Ito'y kaloob ng Diyos. Even faith is a gift from God. Grabe, no? Overall, tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng pananampalataya upang manampalataya sa Kanyang tanging anak, at yun ay si Jesus. At ang pagsisisi po ay kaloob din ng Diyos. By the way, yes, alam natin na ang tayo naliligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Pero ang pananampalataya po ay hindi nag-iisa. Meron po yung kabalik, ano yung tawag doon? Kambal tuko. Meron po yung kasama lagi. At ano yon? Pagsisisi. Repentance. Faith and repentance cannot be separated. Now, ang pagsisisi po ay higit pa po sa pagtalikod sa mga kasalanan. Usually kasi, kapag sinasabi nating repentance, ang iniisip natin hindi na paggawa ng mga bagay na mali. Well, yes, that is repentance, pero ang repentance po ay higit pa po doon. Dahil ang pagsisisi po ay pagbabago ng isipan. Di ba? Metanoia, mula po sa Greek word na metanoia. Yun ang repentance. Changing of one's mind, pagbabago ng isip, yun po yung repentance. Ano ba yung pag-iisip na dapat mabago sa atin? Yung pag-iisip po na ang kaligtasan ay magagawa natin. Yun po yung dapat nating talikuran. At tayo ay magbago sa kaisipan na ang kaligtasan ay tanging kay Jesus lamang. Yun po yung repentance. Pagtalikod sa kaisipan, kaya natin iligtas ang ating sarili at pagtitiwala na ang tanging kaligtasan ay kay Jesus lamang. Yun po yung repentance na kailangan natin. Okay? Ganon din po ang nangyari sa atin sa bawat mananampalataya. At dahil sa pananampalataya, dahil nga po tayo ay naunawa na natin na wala talagang akong kayang gawin, tanging si Jesus lamang. That is repentance. Kaya pag sinasabi, repent. Yes, no, yung kasalanan, talikuran nyo yan. Pero actually, hindi yan makakapagligtas sa inyo. Bunga yun. Ang makakaligtas sa atin is yung kaisipan. Pag-iisip na kaya natin iligtas ang ating sarili, talikuran na natin yon, mag-repent tayo from that, at maniwala na si Jesus lang
ang makakapagligtas sa atin. And once we repented, we will have faith. Ano yung pananampalataya? Kay Jesus. Kaya magkasama po yung pananampalataya at pagsisisi. At again, yung bagay po na iyon ay kaloob din po ng Espiritu Santo. You believe, you have faith in the Lord Jesus Christ dahil binigay iyon ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. And kapag tayo nanampalataya na, ano nangyari sa atin? Ano nangyari, men? Ano nangyari? Tayo po ay justified na. Once we have faith, justified. Ano ibig sabihin ng justified? Inaring ganap. Kahit Tagalog, ang hirap intindihin. Ano ibig sabihin ng inaring ganap? Formally declared, cleared. Cleared ka na sa lahat ng mga atraso mo. Yun yung justified. Legally, bayad na, wala ka ng, absuelto ka na. Tama ba? Parang ganon. Yun yung justification. We were justified na po. Kaya tayo ay tanggap na ng Diyos. Napatawad na po tayo. Okay? Kaya lang, hindi pa po doon nagtatapos. No? Nanampalataya ka, nakala nyo tapos na? Hindi pa. There is more. Ano pang ginawa ng Espiritu Santo? Yun po ang kasunod. Pang-apat, baptism of the Holy Spirit. Okay? Anong ibig sabihin? Pagpuno ng Espiritu Santo. At yun po yung nakita natin. Sa Kala Cornelio, yung binasa natin kanina, yung bumaba sa kanilang Espiritu Santo, yun po yung baptism of the Holy Spirit. Ngayon, ano pong ginagawa ng pagpuno ng Espiritu Santo? Ang pagpuno po ng Espiritu Santo ay dalawa po ang ginawa nun. Una, tayo po ay pinagkaisa ng Espiritu Santo kay Kristo. Pinagkaisa. Anong pagkakaisa yon? Sabi sa Romans 6:3-4, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Ano ibig sabihin po nun? Ibig sabihin, tayo po ay iisa at kasama na sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Kung tayo po ay patay na sa ating mga kasalanan. Yun po ibig sabihin. Ibig sabihin, hindi na po naghahari sa atin yung kasalanan. Okay? At hindi lang po yun. Tayo ay kasama niya na rin sa kanyang pagkabuhay. Ibig sabihin po, tayo ay bagong nilalang na at may kakalayaan na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung nahulog ata. Yun po yung pinagkaisa na tayo kay Kristo. Okay? Patay na tayo sa ating kasalanan, hindi na tayo pinaghihirayaan ng kasalanan, at tayo ay bagong nilalang na pinaghaharian na ng katuwiran. Yun po yung isa, yung ginawa sa baptism of the Holy Spirit. And the second one is tayo po ay pinagkaisa sa katawan ni Jesus. Dalawa, pinagkaisa kay Kristo at pinagkaisa sa katawan ni Jesus. Ano ba yung katawan ni Jesus? Yun po yung iglesia. Understand? Yun po yung iglesia. Sabi sa 1 Corinthians 12:13, di ba? Sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan. Maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ito po ay malinaw na ipinapahiwatig po sa Acts chapter 10. Kasi yun nga po nangyari sa Acts chapter 10, di ba? Bumaba ang Espiritu Santo. Malinaw po yun na pagpapahiwatig na ang mga hentil ay kasama din po sa iisang katawan. No? Tayo po
At bawat mananampalataya, Hudyo man o Hentil, ay iisa dahil tayo ay bahagi ng iisang katawan ng Panginoon. Yun po yung ginawa, isa sa ginawa ng Espiritu Santo. Ipinagkaisa po tayo sa iisang katawan ni Jesus. Kaya kung kayo man po ay naghahayag ng inyong pananampalataya kay Kristo, let me talk to you. Kung kayo man po, kung sinasabi nyo man na kayo, kung kayo'y naghahayag na kayo ay nananampalataya kay Jesus, kailangan nyo pong maintindihan na kayo po ay ipinagkaisa ng Espiritu Santo sa katawan. At yun po yung iglesia. Totoo po ang iglesia. May iisang iglesia lamang. Okay? So kung kayo man po, again, ay naghahayag ng inyong pananampalataya, expected po sa inyo na kumonekta rin po sa isang lokal na iglesia. Bakit po? Kasi yun po ay panlabas na tanda. Again, if you connect in a local church, yun po ay panlabas na tanda ng katotohanan kayo nga ay kabilang sa katawan ni Kristo. Natindihan niyo po yun? Kaya yung pag-connect po sa local church is very important for every believer. Hindi po pwede yung mag-iisa ka lang, sasabihin mo na, kaya ko to. Basta nananampalataya tayo kay Jesus. Well, hindi mo naunawa ng salita ng Diyos. You were baptized in one body. At para maisagawa natin yun, ma-apply natin yun sa buhay, we connect in a local church. Now, pasensya na pong ulit-ulit po, no? Pero kailangan po manawaan nyo yun. Kaya nga po, sabi po ng isa sa mga tanyag na theologian in our time, si Joel Beakey, sabi niya, to neglect the church is to neglect Christ. Totoo po yun. Kung isasantabi mo yung iglesia, actually sinasantabi mo si Kristo. Bakit? Si Kristo ang ulo ng katawan, which is the church. So kung ikaw hindi mo papahalagaan ng iglesia, hindi mo pinapahalagaan si Kristo. Kasi hindi mo naunawaan na isang katawan yun ni Kristo. Tingnan niyo po yun? So we can exercise that by you joining a local church. Kaya I encourage po, lalo na po sa mga hindi namin halos nakakasama, you connect. Huwag niyo pong ibaliwala yung mga gawain na ginagawa dito sa local church. Dahil hindi po yun gawain lang na para lang may activity ang church. Yun po ay makakatulong bilang ikaw, kung ikaw talaga ay mananampalataya, bilang ikaw nakabilang sa isang iglesia. Kaya nga po sinabi ni Pablo, again, sabi ni Pablo, pakinggan niyo po, kayo nga ang katawan ni Kristo. Diba? Kayo nga ang katawan ni Kristo. At bawat isa'y mga bahagi. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia, unay mga apostol. Okay? Ikalaway mga propeta. Ikatloy mga guro, saka mga gumagawa ng himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang uri ng wika. Sinabi niya, okay, kayo'y parte ng isang katawan at nagtalaga ang Diyos ng mga bagay na yon, yung mga tao na yon. Bakit? Bakit nagtalaga ang Diyos ng mga tao ngayon? Ito po yung trabaho nila. Ephesians 4:11-13. Pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, iba'y mga propeta, iba'y ebanghelista, at yung iba ay mga pastor at mga guro. Bakit? Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Bakit merong ganon? Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Tindihan niyo po yun? Hanggang makarating tayong lahat. Sino yung tayong lahat dito? Yung iisang katawan ni Kristo. Ang iglesia. Tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya, pagkakaisa. At sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang hanggat sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. What's the purpose? Bakit may pastor?
Bakit may mga elders? Bakit may iba't ibang mga itinalaga ang Diyos sa iglesia? Upang sa ikatitibay ng iglesia. So mga kapatid, if your pastor is sinasabi na mag-aral tayo araw-araw, that is for the purpose ng pagpapatibay sa katawan ni Kristo. And sa konteksto natin dito, sa His community. Because we are part of one body, parte tayo ng isang katawan. Tingnan niyo po yun? That's the only goal. Kaya nakakalungkot minsan na, kaya one of our prayer, di ba? Pansin nyo, sino nakasali sa prayer meeting natin kagabi? Ano isa sa mga prayer natin? Na yung mga hindi natin nakakasama, ay bigyan ng kaunawaan ng Panginoon. Na kung gaano kahalaga ang pagtitipon at pagtutulong-tulungan. Tindihan niyo po yun? Because you are part of the body of Christ. Hindi kayo parte ng His community. Maliit lang to. Ang malaking picture is ang katawan ni Kristo. Yun po yun. Kaya yun natin ginagawa. Okay po? At yun ay gawa ng Espiritu Santo. Pinagkaisa tayo kay Kristo at pinagkaisa tayo sa katawan ni Kristo. But there's more. Oh, there's more. Hindi lang po ang Espiritu Santo ay bumaba, bagkos siya rin po ay nanatili sa atin. Ang panglima sa ginawa ng Espiritu Santo, tinatawag na indwelling of the Holy Spirit. Or sa Tagalog po, pananahan ng Espiritu Santo. Ang tingnan niyo po, ano ang naging resulta ng pananahan ng Espiritu Santo? Ito po yun, 1 Corinthians 12:4-11. May iba't ibang uri ng kaloob, subalit iisang Espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit isang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay ibinigay sa pamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan. At sa iba ay ang salita ng kaalaman ayon sa gayunding Espiritu. Tingnan nyo, ito yung mga kaloob po ng Espiritu. Sa iba'y pananampalataya sa pamagitan ng gayunding Espiritu. At sa iba'y mga kaloob ng pagpapagaling sa pamagitan ng isang Espiritu. Sa iba'y mga paggawa ng himala, sa iba'y propesiya, sa iba'y mga pagkilala sa mga Espiritu, sa iba ay ang iba't ibang wika, sa iba ay ang pagpapaliwanag ng mga wika, at ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. Now, meron po tinatawag na kaloob ng Espiritu. Okay? Yun po yun. Yung kaloob na yun is maybe yung magaling kang magturo. Yung isa naman, magaling kang makinig. Okay? Yung isa naman, propesiya. Pero kasi yung mga bagay, yung mga pagpapagaling, mga kaloob po yan ng Espiritu. Pero kasi ngayon, tayo mas inclined kasi tayo sa cessationism. So, ang atin pong pinaniniwalaan, wala na po yung mga bagay na yon. Nahinto na po yon. Pero ang isang bagay na hindi hanggang ngayon ay nandito, na kaloob ng Espiritu, ay yung pagtuturo. Okay? Kaloob po yan ng Espiritu. Kaya lang, hindi lang po kaloob ang binigay ng Espiritu. Meron din pong bunga ang Espiritu. At ano po yung bunga na yon? Binasa natin kanina, Galatians 5. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Yun po yung mga bunga ng Espiritu. Magkaiba po yung gift or kaloob sa fruit or bunga ng Espiritu. Now, lagi po nating tandaan, hindi po tayong lahat ay may katulad na kaloob. Hindi po. Hindi naman tayo lahat, di ba, magaling magturo. Di ba? Hindi naman tayo lahat nakakapagpagaling. Hindi naman lahat. So, yung kaloob po ng Espiritu, unique po yan. Depende sa ipagkakaloob po ng Espiritu. Pero yung bunga, yung fruit, yung love, joy, peace, patience, kindness, yung Galatians 5, lahat po yun ay dapat nakikita
sa bawat isa sa atin. Magkakaiba tayo ng kaloob, ng Espiritu, pero dapat lahat tayo pare-parehong nakikitaan ng bunga ng Espiritu. At yun po ay gawa ng Espiritu sa kanyang pananahan sa bawat isa sa atin. At bakit po may kaloob? At bakit din po may bunga? Alam niyo po bakit? Ang dahilan po na yun ay upang tayo ay patuloy na lumago. Mag-grow. Hindi po manatili sa kung ano tayo. But yun ay, ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin, binigyan tayo ng kaloob at ng bunga ng Espiritu Santo upang tayo ay lumago. Bakit po? Kasi isa din po sa gawa ng Espiritu Santo, okay, malapit na po. Pang-anim, 7 po kasi ito. Pang-anim, sanctification. Ano yung sanctification? Pagpapabanal. Yun po ay gawa din ng Espiritu Santo. So bago yung sanctification, indwelling or pananahan ng Espiritu Santo, and pang-anim, sanctification, pagpapabanal. Ano ibig sabihin ng pagpapabanal? Ang pagpapabanal po ay patuloy na paglago sa pamumuhay na katulad ng ating Panginoong Hesus. Yun po yung sanctification. Yun yung process na dinadaanan natin ngayon. Pagkatapos ng ating justification, dito na tayo sa part ng sanctification, pagpapabanal. Na kung saan ang isang mananampalataya ay hinuhubog at binabago at pinapalago ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo upang siya ay mamuhay ng katulad ng Panginoong Hesus. Yun po yun. At gawa din po yan ng Espiritu Santo. Kaya nga po ang utos, no? Ang kaloob po at ang bunga ng Espiritu ay kailangan natin upang magawa natin yun. Kaya nga binigyan tayo ng kaloob at ng bunga. Kasama din doon ay ang utos sa atin na magpasakop po sa Espiritu Santo. Kaya sabi ni Pablo sa Ephesians 5:18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kumbaga, ibig sabihin po nun, tayo ay magpasakop sa Espiritu. Bagaman ito pong pagpapasakop sa Espiritu ay aktibo na dapat nating ginagawa. No? It's our active obedience. Ngunit, pati po ang ating kakayanang gawin iyon at yung pagnanais na gawin iyon ay mula pa rin po sa Diyos. Sabi sa Philippians 2:13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa. Grabe, no? Even yung pagkakaroon ng pagnanais na lumago at sumunod sa Espiritu Santo, magpasakop sa kalooban ng Diyos, siya pa rin po ang nagbibigay nun sa atin. Tunay na siya ang gumagawa kahit po ang ating paglago. At lastly, the last one na ginawa po ng Espiritu Santo ay ang pagpapanatili sa atin. Preservation. Ano po ang kahalagan nito? Sabi po ni Pablo sa mga taga-Filipos, no? Sabi ni Pablo, ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. No? Siyang nagsimula, siyang magtatapos. Sino nagsimula? Ang Diyos. Diba? Tunay na ito ay siguradong mangyayari. Bakit po? Sabi po sa Romans 8:30, at yaong mga itinalaga niya, yung mga tao daw na itinalaga niya mula po ng una pa, kanya namang tinawag, at ang mga tinawag ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Ano po yung binasa ko kanina? Yun po yung pagkakasunod-sunod na progress ng pagliligtas ng Diyos sa atin na kailanman ay hindi mapuputol. Ibig sabihin, kung ikaw ay tinalaga niya na, pinili niya na nung una pa, sa huli, ikay luluwalhatiin niya. At ano ibig sabihin ng pagluluwalhati ng Diyos? Yun, yung tayo po ay mababago na. Itong mga
mortal na katawan natin ay magiging immortal. Itong mga natural na katawan natin ay magiging mga spiritual, makalangit na katawan. We will be glorified. Ano po yun? Sure po yun ang mangyayari. Itinakda ka, tatawagin ka. Tinawag ka, inaring ganap ka. Inaring ganap ka, luluwalhatiin ka. Matatapos yun. Kaya nga po, we believe na once you are saved, you are always saved. Kasi sigurado ang gawa ng Diyos. At yung pagpapanatili sa atin, kasi proseso nga yan, di ba? Yung gumagawa upang tayo'y manatili sa Kanya, ay gawa pa rin ng Espiritu Santo. In Ephesians 1:13-14, sa Kanya, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa Kanya ay ano daw? Tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. At ano yung tatak na yon? Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Ano daw yung Espiritu Santo? Katibayan ng ating mana. Ang Espiritu Santo ang siyang katiyakan at siyang nag-iingat sa atin at nagpapanatili sa atin hanggang sa dulo. Hindi tayo mabubuwal dahil kasama natin ang Diyos. At nananahan sa atin ang Diyos. At yon ay ang Espiritu Santo. Gaya ng isang pelikula na may simula, no? Di ba? Merong beginning and end. Natatapos talaga yan. Lagi nating tandaan, ang pelikulang pinapanood nyo, bago pa man yun magsimula, meron na pong mga tao sa likod ng camera na nagsasaayos ng lahat ng kailangan para maisagawa yun. At kailangan natin maunawaan na ang gumawa po nun ay yung producer ng movie na yon. Mula sa paghahanda ng budget, script, casting, at iba pang bagay na kailangan upang masimulan ang pagsasagawa ng pelikula, gawa po yun ng producer. Hanggang po sa pagtiyak na mapanatili ang pagsasagawa ng pelikula, no? Yung pag-shooting nila, kumbaga. Hanggang sa pag-promote at pagpapalabas ng pelikula sa cinema, hanggang sa pagtatapos, ay mahalaga po ang papel na ginagampanan ng mga producer. No? Bagaman sila ay hindi kinikilala ng mga manunood dahil sila ay hindi nakikita sa harap ng kamera. Makikita din po natin ang Diyos Espiritu Santo na siyang gumawa din para sa ating kaligtasan. Mula sa simula hanggang sa dulo. No? Kung wala ang kanyang pagkilos, ay hindi rin natin papahalagahan. No? Lagi niyo pong tandahan. Yes, nandyan na ang pagtakda ng Diyos Ama, nandyan na ang pagsakripisyo ng Diyos Anak. Pero alam niyo po, kung hindi kikilos ang Espiritu Santo sa buhay natin, etchapwera lahat. Walang halaga yung binigay at ginawa ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Kaya napakahalaga ng pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay ng bawat mananampalataya. Tindahan niyo po? Again, salvation is Trinitarian work. Gawa po yan ng Trinidad. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya ngayon, yamang siya ang nananahan sa atin. Nandyan siya sa atin, nananahan siya. No? Lumakad tayo ayon sa Espiritu. Sundin natin yung Espiritu. At huwag nating bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos Ama, ang siyang nagtakda, nagtalaga ng lahat. Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos Anak, na siyang nagsakatuparan ng lahat ng hinihingi para sa katubusan ng pagliligtas ng mga makasalanan. Ginawa ng Diyos Anak. At ang kaligtasan ay gawa ng Diyos Espiritu Santo na nagbigay ng katotohanan ng kaligtasan ito sa ating mga buhay.
Siya ang nagbuhay sa atin muli, regeneration. Siya ang nagbigay ng mabisang pagtawag sa atin, effectual calling. Siya ang nagbigay sa atin ng pagsisisi at pananampalataya, granting repentance and faith. Siya ang nagpuno sa atin, the baptism of the Holy Spirit. Siya ang nananahan sa atin, the indwelling of the Holy Spirit. Siya ang nagpapabanal sa atin, our sanctification. At siya ang nagpapanatili sa atin, our preservation, hanggang sa glorification nating hinihintay. Let us pray. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, sa pagbibigay unawa sa amin ng aming kaligtasan ay mula pa man sa simula hanggang sa dulo ay gawa mo na. Hindi namin ito magagawa kung wala po ang Diyos Espiritu Santo. Salamat, Diyos Ama, sa iyong pagtalaga ng lahat ng ito. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong buhay, kamatayan at pagbuhay muli na nagbigay sa amin ng kaligtasan. Salamat, Espiritu Santo, na ikaw ang siyang kumilos sa amin upang maging tunay at opisyal na may apply ang kaligtasang ginawa ng Diyos Anak na matagal nang itinalaga ng Diyos Ama. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama na sa Kanya'y ipinangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal at ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o niisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailanman. Amen at Amen. Maraming salamat. Happy Lord's Day po. Thank you. Bago po kayo magsialis, pakikat na.